Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60, 65 o 70 pataas na ang edad, pakinggan ninyo ito ng maigi dahil ang balitang ito ay direkta sa inyong bulsa ngayong Mayo 2026. Mayroon kaming napakahalaga at napakaagapang impormasyon tungkol sa inyong SSS at GSIS pension na dapat ninyong malaman bago pa man kayo pumunta sa bangko o mag-check ng inyong ATM ngayong linggo. Hindi ito basta balita lang. Ito ay isang konkretong halaga ng pera na papasok sa inyong account at gusto naming tiyaking handa kayo. Alam ninyo kung magkano ang inyong tatanggapin at hindi kayo mapag-iwanan ng kahit isang piso. Isipin ninyo ito. May mga senior ngayon na hindi nila alam na may dagdag silang benepisyo na hindi pa nila nakukuha. May iba namang naghihintay ng 8,400 ngayong Mayo pero hindi nila alam kung kailan mismo papasok. At may mga pensyonero na akala ay wala ng dagdag, pero pala ay may tinatawag na 13th month pension at annual cash gift na parehong dapat nilang matanggap. Ngayon, uupo tayo ng sama-sama at pag-uusapan nating lahat ang mga ito ng maayos, ng malinaw at ng totoong kapaki-pakinabang para sa inyo at sa inyong pamilya. Kaya kung nanonood kayo ngayon at mayroon kayong ina, tatay, lola, lolo, o sino mang senior na mahal ninyo sa buhay, i-share ninyo agad ang video na ito dahil ang impormasyon na ito ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manatili kayo dahil marami pa kaming sasabihin na talagang makakaapekto sa inyong retirement income ngayong buwan ng Mayo. Magsimula tayo sa pinaka-importanting tanong, ang pay to 400 na ito, para ba ito sa lahat ng pensyonero? Ang sagot ay depende sa inyong kategorya, kaya makinig ng mabuti. Para sa mga miyembro ng SSS na nagretiro na at kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension, ang 8,400 na ito ay kumakatawan sa isang halimbawa ng kombinasyon ng inyong regular na buwanang pension kasama ang posibleng supplemental na benepisyo na inilabas ng SSS ngayong Mayo 2026. Halimbawa, kung ang inyong base pension ay 6,000 bawat buwan at may dagdag na 2,400 mula sa approved na benefit adjustment, maaaring maabot ito ng 8,400. Hindi ito pantay para sa lahat. Ang halaga ng inyong pensyon ay nakasalalay sa bilang ng inyong na-contribute na taon, ang inyong average monthly salary credit o AMSC at kung kailan kayo nagretiro. Para sa mas matagal na miyembro ng SSS, halimbawa, yaong nagbayad ng contribution ng 30 taon o higit pa, ang kanilang monthly pension ay maaaring lumampas pa ng 8,400 at umabot ng 10,000 hanggang 12,000 bawat buwan. Para naman sa mga may mas maikli na contribution history, ang buwanang pensyon ay maaaring mas mababa, baka 4,000 hanggang 5,000. Kaya ang 8,400 na binanggit sa title ng video na ito ay isang average na halimbawa na sumasaklaw sa nakakaraming pensyonero sa ating bansa. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang mga government employees na nagretiro, ang kanilang basic monthly pension ay karaniwang mas mataas, nagsisimula sa 8,000 at umabot ng 20,000 pataas, depende sa posisyon at taon ng serbisyo. Kung kayo ay 20-year government employee na nagretiro sa edad 60, ang inyong GSIS pensyon ngayong Mayo 2026 ay maaaring pumapasok na may dagdag mula sa COLA o Cost of Living Allowance Adjustment na inaprubahan ng Kongreso noong nakaraang taon. Ito ang tanong na lagi ninyong tinatanong at ito ang sagot na kailangan ninyo ngayon. Ang SSS ay may sistema ng payout schedule batay sa huling digit ng inyong SSS number o pension account number. Karaniwan, ang mga pensioner na ang huling digit ng kanilang SSS number ay 1 o 2 ay unang nagtatanggap ng kanilang pensyon sa simula ng buwan. Ang mga may 3 o 4 ay sumusunod sa ikalawang linggo. Ang 5, 6 at 7 ay nasa ikatlo at ikaapat na linggo, at ang 8, 9 at 0 ay kadalasang sa pinakahuli ng buwan. Ngayon, para sa Mayo 2026, ang SSS ay nagpahayag na lahat ng pension payments para sa buwan na ito ay dapat na mai-credit ng hindi hihigit sa ika-9 ng Mayo para sa unang batch, ika-17 para sa ikalawang batch, at ika-25 ng Mayo para sa huling batch. Ibig sabihin, kung hindi pa pumapasok ang inyong pensyon habang tinatanong ninyo ito, malamang ay nasa schedule pa lamang at darating din.
Para sa mga miyembro ng GSIS naman, ang kanilang pensyon ay karaniwang nire-release tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan, depende sa inyong account setup. Ang mga tumatanggap sa pamamagitan ng Land Bank o DBP ay maaaring makatanggap ng mas maaga kaysa sa mga gumagamit ng ibang bangko. Kaya kung gusto ninyong mas mabilis na matanggap ang inyong pera, isaalang-alang ninyo ang pag-enroll sa Land Bank Pension Account kung hindi pa kayo naka-enroll doon. Isang mahalagang payo, kung ngayon ang ika-8 ng Mayo at wala pa ring pumapasok sa inyong account, huwag kayong magpanik agad. Una, i-check ang inyong passbook or i-call ang inyong bangko. Pangalawa, bisitahin ang SSS website o i-call ang SSS hotline sa 1455. Pangatlo, kung may nakalapse na registration ng inyong account, kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS branch para ma-update ito. Narito ang isa sa pinaka-hindi kilalang benepisyo ng SSS at GSIS na maraming senior ay hindi pa natatanggap dahil hindi lang nila alam na ito ay umiiral. Ang tinatawag na 13th month pension ay isang karagdagang bayad na katumbas ng isang buwan na pensyon na binibigay tuwing Nobyembre o Disyembre bawat taon. Ito ay karapatan ng bawat pensyonero. Hindi ito isang regalo, ito ay batas. Para sa mga GSIS pensioner, mayroon ding tinatawag na annual cash gift na $5,000 na ibinibigay tuwing Oktubre o Nobyembre. Kaya sa katapusan ng taon, ang isang GSIS pensioner ay maaaring makatanggap ng kanilang regular pension kasama ang 13th month at ang 5,000 cash gift. Kung ang inyong regular monthly pension ay 12,000, iyan ay 12,000 plus 12,000 plus 5,000, kabuo ang 29,000 sa isang buwan sa panahon ng Pasko. Hindi po ito maliit na halaga. Ang problema ay maraming senior ang hindi pinupursige ang kanilang 13th month pension dahil akala nila ay automatiko itong idinaragdag. Sa totoo lang, kailangan ninyong tiyakin na ang inyong pension account ay aktibo at naka-update sa SSS o GSIS para matanggap ito. Kung may lapse na membership o hindi updated ang inyong beneficiary information, maaaring maantala o mapigilan ang inyong 13th month pension. Isa pang nakatagong benepisyo na dapat ninyong malaman, ang dependents pension. Kung kayo ay may anak na wala pang 21 taong gulang o may permanent na kapansanan, kayo ay may karapatang tumanggap ng karagdagang 10% ng inyong monthly pension para sa bawat dependent hanggang sa maximum na 5 dependents. Ibig sabihin, posibleng tumaas ang inyong pensyon ng hanggang 50%. Pumunta sa inyong pinakamalapit na SSS branch at alamin kung nakaregister na ang inyong mga dependents. Ngayon naman, pag-usapan natin ang bahagi na hindi masaya pero napakahalaga, ang mga posibleng bawas o clawbacks sa inyong pensyon. Maraming senior ang nagulat dahil mas mababa ang kanilang natanggap na pensyon kaysa sa inaasahan nila. Narito ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, ang Medicare o PhilHealth Premium Deduction. Kahit pensyonero na kayo, maaaring meron pa ring deduction para sa PhilHealth sa inyong pension, lalo na kung kayo ay hindi pa nakakwalify sa lifetime member status. Para maging lifetime member ng PhilHealth, kailangan ninyong magbayad ng pinakamababa ng 120 monthly contributions. Kung hindi pa kayo naka-reach ng bilang na ito, posible pang may bawas sa inyong pension. Pangalawa, kung may natitirang utang kayo sa SSS o GSIS, halimbawa salary loan, housing loan, o emergency loan, ang mga ito ay maaaring bawasan sa inyong buwanang pensyon hanggang sa mabayaran ang buong balanse. Kaya kung napansin ninyong mababa ang inyong pensyon, i-verify ninyo sa SSS or GSIS kung may outstanding loan kayo na hindi pa nababayaran. Pangatlo, ang tinatawag na overpayment clawback. May mga kaso kung saan ang SSS ay nag-overcredit ng pensyon sa ilang miyembro at pagkatapos ay ginagawa nilang bawas ito sa mga susunod na pension payments. Ito ay maaaring mangyari dahil sa administrative error sa kanilang sistema. Kung bigla kayong nagkaroon ng hindi inaasahang bawas sa inyong pension, huwag kayong mag-alinlangan na pumunta sa SSS branch at humingi ng written explanation. Isa pa sa mga bagay na madalas na hindi naiintindihan ng mga senior ay ang usapin ng buwis o tax sa kanilang pensyon. Ang magandang balita, sa Pilipinas, ang SSS at GSIS pension ay exempt sa income tax ayon sa National Internal Revenue Code. Ibig sabihin,
Ang inyong buwanang pensyon mula sa SSS or GSIS ay hindi binubuwisan ng BIR. Hindi kayo kailangang mag-file ng income tax return para sa inyong pension income lamang. Gayunpaman, kung mayroon kayong ibang pinagkukunan ng kita, halimbawa negosyo, renta ng lupa, o dividends mula sa investments, ang mga ito ay maaaring subject pa rin sa income tax kahit pensyonero na kayo. Kaya kung meron kayong mixed income, mabuting kumonsulta sa isang accountant o pumunta sa BIR para malaman kung kailangan pa ninyong mag-file. Para sa mga tumatanggap ng lump sum retirement benefits, halimbawa ang retirement gratuity ng mga government employees, ito ay generally tax-exempt din hanggang sa isang maximum amount na itinakda ng batas. Kung ang inyong lump sum ay higit sa exemption limit, ang labis ay maaaring taxable. Ang usapin na ito ay mas komplikado at ito ang dahilan kung bakit importanteng may tamang guidance bago kunin ang inyong retirement benefits. Maraming senior ang natatakot pumunta sa SSS or GSIS office dahil sa mahabang pila at nakakalitong proseso. Narito ang ilang practical na tips na makakatulong sa inyo. Una, palagi kayong magdala ng complete documents kapag pumupunta sa SSS or GSIS. Ang tipikal na kailangan ay inyong valid government ID, inyong SSS o GSIS number, inyong passbook o ATM card ng inyong pension account, at kung may kamag-anak kayo na sasama bilang representative, kailangan niya ng Special Power of Attorney or SPA at kanyang sariling valid ID. Pangalawa, pumunta ng maaga, preferably bago pa mag-alas 9 ng umaga. Ang mga SSS at GSIS branches ay nagbubukas ng alas 8 ng umaga at ang mga senior citizens ay may priority lane. Huwag kayong hihiya na gamitin ang priority lane, ito ay inyong karapatan bilang senior citizen ayon sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Pangatlo, gamitin ang online na sistema kung kaya ninyo. Ang SSS ay may My SSS portal at ang GSIS ay may GSIS eCard Plus na nagpapahintulot sa inyo na i-check ang inyong pension balance, loan balance, at contribution history online. Kung hindi kayo masanay sa internet, maaari ninyong hilingin sa inyong anak o apo na tulungan kayo na mag-set up ng online account para hindi na kailangan pang pumunta sa opisina para sa bawat maliliit na katanungan. Pang-apat, kung may reklamo kayo o may problema sa inyong pensyon, huwag kayong titigil sa basta salitang pahayag ng opisyal. Lagi kayong humingi ng pirma at stamp ng official acknowledgement para sa bawat complaint o request na inyong inisubmit. Ito ay nagsisilbing patunay na naihain ninyo ang inyong reklamo at mapoprotektahan kayo kung may hindi maayos na nangyari sa inyong kaso. Bukod sa pensyon, mayroon pang ibang paraan para mapapalaki ang inyong retirement income. Ang una at pinakasimple ay ang pagiging maagap sa pag-claim ng lahat ng inyong karapatang benepisyo. Maraming senior ang hindi nag-a-apply para sa Senior Citizen Discount Card ng kanilang LGU o hindi gumagamit ng kanilang 20% discount sa pagkain, gamot, at medical services ayon sa batas. Kung ang inyong monthly medicine expenses ay 3,000, ang 20% discount ay nangangahulugang makakatipid kayo ng 600 bawat buwan or 7,200 sa isang taon. Hindi iyon maliit. Pangalawa, isaalang-alang ang pag-avail ng SSS Pension Loan o GSIS Policy Loan kung may emergency kayong pinansyal. Ang mga loan na ito ay may mas mababang interest rate kaysa sa commercial loans at maaaring mas mabilis na ma-process dahil kasalukuyang pensyonero na kayo. Gayunpaman, alalahanin na ang loan ay ibabawas sa inyong buwanang pensyon, kaya siguraduhin kaya pa rin ninyong mamuhay kahit may bawas. Pangatlo, kung may asawa kayong hindi pa nagre-retire o mas bata, maaaring mahalaga na pag-usapan ninyo ang sequential retirement planning. Ibig sabihin, planuhin kung sino sa inyo ang magre-retiro muna at kung paano i-maximize ang parehong pension at retirement benefits ng mag-asawa para mas malaki ang combined retirement income ninyo. Mga mahal naming kababayan, ang inyong pensyon ay hindi basta-basta na pera lang. Ito ay resulta ng inyong maraming taon ng pagtrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng pagbibigay ng inyong pinakamainam para sa inyong pamilya at sa ating bansa. Kayo ay may karapatang matanggap ang bawat sentimo na kayo ay karapat-dapat. Ngayong Mayo 2026,
Habang naghihintay kayo ng inyong 8,400 o kahit anong halaga ng inyong pensyon, nais naming ipaalala sa inyo na huwag hayaang malagpas ang mga benepisyong inyong nararapat. I-check ang inyong ATM o passbook ngayong linggo. Tiyaking aktibo ang inyong account. Alamin ang inyong exact pension amount at kung may dagdag pang benepisyo kayong hindi pa nakukuha. At kung may kilala kayong senior na nangangailangan ng tulong sa pag-unawa sa kanilang SSS o GSIS benepisyo, i-share ang video na ito sa kanila. Ang kaalaman ang pinakamahalagang regalo na maaari ninyong ibigay sa inyong mga mahal sa buhay ngayon. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod na video. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ninyo ang inyong pamilya, at palagi nating tandaan, ang ating mga senior ay karapat-dapat sa pinakamainam na kalidad ng buhay. Mahal namin kayo.